So, ayan, pupunta ako ng palengke. Mamalengke ako. Nandito ako ngayon sa sa Tondo Church. Medyo malinis ngayon dito. Hindi kagaya noon. Naisipan ko nga dumaan muna ng simbahan na bago mamalengke. Total, nandito rin lang ako. Daan muna ako ng saglit. Ayan, so maglit lang naman ako sa simbahan na, tara, let's go, mamalengke. Tagal-tagal na rin ako hindi nakapaglakad-lakad dito sa Ilaya. So, dito ko naisipan kasi naisip ko na dito yung mga bagsakan ng mga gulay. Andito halos lahat ng mga gulay. Pag naluwas kasi ako ng Manila, hindi talaga ako pumupunta rito. Bihira lang talaga. Lalo na sa Divisoria Mall, bihira lang din naman ako maglakad papunta doon. Although malapit lang naman, isang sakay lang dapat. Kaso talagang tinatamad ako. Hanggang sa bahay lang ako. Tapos yung mga bata na lang ang sinasabihan ko na, na mamasyal-masyal sila, maglakad-lakad sila dito. Para naman makaano sila, hindi sila puro sa bahay lang, sa loob ng bahay, para hindi sila maboring. Totoo, wala pa rin lang naman yung asawa ko, kaya naisipan kong pumunta rito, maglakad-lakad, mamalengke. Ayan, after ng malengke, naggrocery ako para sa merienda namin. Sabi ko nga sa mga anak ko, nantayin ako sa gate. So, ayan na sila. Kasi ang bigat ng mga dala ko. Grocery sa akin pinamalengke ko sa Ilaya. Kaya sobrang bigat, kaya mamalengke. Ang haba ng nilakad ko, nag-ikot-ikot kasi ako sa palengke. Sobrang dami kong gustong bilhin na prutas. Kasama sa mga gulay. Sobrang namimiss ko talagang bumili ng mga gulay. Kasi sa Masbate talaga, ilan lang yung gulay na pwede mong bilhin. Tapos yung iba pa talaga is, hindi na talaga pwedeng makain. Hindi na talaga fresh. Ayaw, nandun sa lamis na may TV. Dali. Ayan, pagdating ko talaga nahiga na ako, sobrang pagod, napalit na ako ng damit. Gusto ko matulog, sobrang pagod talaga ng nilakad ko. Parang hindi talaga nasa akong sanay lakad ng malayuan. Siguro ito na talaga epekto ng laging nakaupo lang sa bahay. So, ito na nga yung pinamaling ko kahapon. So, ito, bumili ako ng broccoli din. So, inugasan ko na. Kasi mamaya may lakad ako. Inutusan kasi ako ng asawa ko na may lalakarin ako. So, hindi naman tayo pumunta ng Manila para maglakwatsa lang. Kaya ayan, kahit medyo tinatamad tayo, kaya kanina, iniisipan ko ng prepare ng maaga. Para pag gising ng mga bata, yung kakain lang. Tapos pagkatapos nilang kakain, saka na ako lalabas. So, ayan na. Mamaya, lalabas ako. So, may aasikasuhin ako mamaya. Kahapon din, iniwanan ko lang sila rito para malang mamalengke. Nag-request kasi mga bata na gusto nila maggulay. Kasi nga sa Masbate talaga, hindi sila masyadong nakakain ng gulay. Kung nandito kasi sila, sakalak sila nagugulay. Kung gulay kasi dun sa Masbate, puro repolyo, depende kapag linggo. So, saka ka lang makakatikim ng mga fresh, like talong, mga ganun, mga pechay. So, ayan, nilubos-lubos na namin ng bumili ng mga gulay. Paborito talaga nila kainin yung lettuce. So, ayan, pinalambot ko muna siya bago ko siya kasi gusto ng mga bata, pag mag-aadobo ako ng mga toge, ipiprito muna to para medyo malambot. Para makain nila, para hindi siya matigas. So, syempre, hindi naman natin kasi alam kung medyo na yung mga baboy dito. Maliit lang talaga yung rest na binili ko. Yung kasyang-kasya lang talaga sa nila. So, bumili kasi ako ng lettuce. Ayan, hinugasan ko na siya. Tapos, bumili din ako ng mangga. Ayan. So, kagabi nga naglinis ako kagabi. Sobrang kalat. Kasi yung side kasi ng puti, parang madali kasi makita yung dumi. Lalo na yung mga buhok, dumi. So, konting laglag ng buhok, makikita mo kagad. Ayan, naglulus na ako ng toge. So, yun guys. Kita nyo pa.
Ayan, pinalambot ko muna siya. Gilid-gilid lang yan. Ayan, malapit nang maluto. Kanina nakalimutan ko lang ilagay yung tokwa. Muntik nang hindi ko mailagay kasi paluto na talaga yung tokwa. Tapos, mahilig sila sa pamienta. Dapat may pamienta ito kasi nakakailigan talaga ng mga bata na may pamienta. So, ayan, marang finish na ulam natin ng tokwa at baboy. So, yun talaga yung mga pinamili ko kahapon. Namalingki ako ng para sa 2 to 3 days namin. More on sa gulay. So, mamayang gabi na namin kainin yung lettuce. Kasi gusto talaga ng mga bata yung lettuce. Kagabi ko gusto na nilang kainin. So, sabi ko wala si kuya nila. Kailangan na makakain sila na andyan si kuya nila. Para isa lang yung ano nila. So, kailangan itong itong broccoli. So, ang gusto lang ng mga bata, pinapakulokan ko lang siya, tapos lagyan lang ng asin. Yun lang, pakulo lang talaga, tapos lagyan ng asin. Yun lang ang gusto nila. Pero bago ko pakuluan na kainin, kailangan pakuluin muna, kahit na ilang seconds lang, tapos saka ko ulit pakuluan.
ng may asin. So, yun lang ang gusto ng mga bata para puro sila gulay. Kasi pag wala daw ako rito, puro ano sila, fast food. Tapos yung mga bata naman na dala ko sa Masbate, puro naman sila karne, puro isda, walang gulay. Nakagulay ka man may sabaw. Hindi talaga sila ano. Kaya ayan, nilubos-lubos ko na talaga mamalingki kahapon. So, namalingki ako ng pang 2 to 3 days namin. Kasi mamaya may lakad ako. May pinapaasikaso sa akin yung asawa ko. So, kami naman ni Pau Pau, tapos na yung lakad namin kahapon. So, bukas ulit, lalakarin ulit namin yung kailangan tapusin namin bukas. Ay, nako, sobrang busy. Siguro, Sabado, Linggo, yan, free or, ewan, tingnan natin. Dito lang ako sa loob ng bahay. Pag wala yung mga bata, saka lang ako maglilinis talaga. Kasi sobrang liit lang talaga na itong place namin. Kaya hindi ako makalinis na andito yung mga bata. Nung isang araw, nag-BGC sila, saka naman ako naglinis. Kaso masama ang pakiramdam ko. Kaya medyo dito lang yata ako nilagnat na. Iba talaga pag probinsya. Hindi ka talaga, nandito ka lang kasi sa loob ng bahay. Talagang magastos ang buhay Manila, ang buhay city. Sobrang magastos kung i-compare natin sa probinsya. Dito kasi paglabas mo bili, diba? Hindi ka guys sa probinsya, may makita kang pwede mong pitasin. Yun lang talagang ko kasi doon sa amin. Medyo nagtanim-tanim na kasi kami ng kagaya ng malunggay, kagaya ng okra, pwede mong tanim sa bakuran. Kaso yung mga manok nga ng asawa ko ang nandoon imbis na mga gulay. Ayan, napahaba ang kwento ko.